Bakit nga ba di pa napapantayan ang pagiging phenomenal superstar ni Nora Aunor? Ito ay dahil wala pang nakakaabot ng tinamunyang kasikatan noong 70s. Isa-isahin natin ang dahilan ng pagiging phenomenal ng superstar. Si Nora Aunor ang kauna-unahang recording artist na nagtala ng 1 million unit sales ng record single. Ito ay ang single na version niya ng kantang Pearly Shells na mula sa 14th album niya na Blue Hawaii na nai-release noong 1971. Si Nora din ang may pinakamaraming nai-record na singles. Umabot ito ng mahigit 360 at 30 dito ay gold singles. Ang gold singles ay katumbas ng 500,000 unit sales, nakapag-recording ng 500 songs si Nora at nakagawa ng 40 long-playing albums. Dahil sa mga kanta ni Nora, tumaas ng 60% ang sales ng recording industry sa Pilipinas. Tinawag si Nora bilang Princess of Songs at the Girl with a Golden Voice. Ang tanging artista na may pelikulang pinanood ng mahigit 4 na milyon katao at tumagal sa mga sinehan ng 6 na buwan. Ang pelikulang Guy and Peep ay pinanood ng 4 na milyon katao at pinalabas ng 6 na buwan noong 1971. Ang pelikula ay kumita ng 8 milyon pero kung ipabase sa presyo ng ticket ngayon na 250 pesos per ticket ay aabot ito ng 1 bilyon. Kaya ito ang masasabing pinakakumita sa kasaysayan ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Nag-gift ni Tirso kay Nora at kunway anak nila. Naging popular na gusto si MLT na halos sambahin ng fans at nireregaluhan pa ng mga damit at mamahaling alahas. Sobrang kasikatan na tila may buhay kung ituring ng fans, nagkaroon pa ng sariling pelikula at kanta ang manikang ito. Ipinagdidiwang din ng mga fans dati ang kaarawan ni MLT tuwing October 6. Sa mga Nora events sa big venues, animo gadagat ang umahangos para makita si Nora Aunor. At may pagkakataong isinakay siya sa train, armored van, fire truck at pati sa helicopter para lamang maitawid siya sa animo people power na dami ng tagahanga. Nagtitipon-tipon ang mga fans at yung iba ay galing pa sa malayong probinsya para makita si Nora. Na kung iisipin ay wala pang social media noon, pag may Nora event ay nababalitaan lang nila sa radyo at TV noon. Na tila sa isang kumpas ay magpupuntahan ng mga tao kung saan naroon si Nora Aunor. Nagsimula sa mga TV guestings, nagkaroon ng sariling musical variety show si Nora Aunor kasama si Eddie Peregrina. Ito ay ang The Nora and Eddie Show noong 1967. 1968 nang ginawa itong The Nora Aunor Show.
1971 nang ginawa naman itong Superstar. Tumagal ang Superstar show ni Nora Aunor ng 20 years, ang longest-running musical variety show sa telebisyon. Kung may panahon ng Beatlemania para sa foreign band na The Beatles, si Nora Aunor naman ay may Noramania. Dahil ito sa walang kaparis na kasikatan at ubod dami ng tagahanga na sumusuporta sa kanya.